Nagmamahal, ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Pagkaka'y umay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problemang dinadala? Nais mo ba na ang buhay na mapaya? Praise the Lord! Thank God it's Friday! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng ating mga kapatid
Muli po ay naririto at sumasahimpapawid ang programang Sa Diyos Walang Imposible. Walang imposible kung saan Programang naghahatid sa atin ng bagong pag-asa, kalakasan at paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. sa Diyos. Kaya halina po kayo mga kapatid, muli pagsalu-saluhan po natin ang salita ng Diyos sa loob po ng isang oras. Hallelujah! Ang programang ito ay napapanood po ninyo tuwing araw po ng Martes hanggang araw po ng Linggo. Biyaya ng Diyos. Hinding-hindi tayo magsasawang paglingkuran ng Diyos mga kapatid sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ha? Iyan. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, halina po kayo. Muli mga kapatid, damhin po natin at ating pong pagsalusaluhan ang biyaya at pagpapala ng Diyos ngayong umagang ito. Kanya'y mananalig sa Ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, muli po ay sa inyo ay bumabati ng isang umaga sa ating mga kapatid mula po sa bansang Canada na ngayon po ay gabi po doon mga kapatid, ha? At still they are watching from work. Hallelujah! Si Brother Israel Quinto and Sister Marilu Quinto. Hallelujah! Ganon din po sa inyong anak na si Chelsea, ha? Ingat po kayo sa pag-uwi. nais mo ba ng buhay na mapayaman? At batiin din po natin mula rin po sa bansang Canada, Sister Memia Tupas Tapulaw. At ang kanyang mga kasama sa kanilang tahanan na kina Diana at JR at sa iyong mga cuting apo na sina Maxine at Mia. Kanya'y mananalig sa Diyos. Walang imposible. Hyper ngayon si Pastor dahil nakapag-walking na naman, nakapag-exercise na naman. Kaya tignan ninyo yung aking attire, ha? Kung sa kanya talala. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, isang mapagpalang umaga po kay Sister Elena de los Santos at sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Imposible kung sa kanya'y mananalig. At mula naman po sa Ligas, Bacoor, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, ang ating kapatid, Sister Emmy Diaz. Sabi niya, happy watching and happy weekend mga kapatid. Yan ang kanyang pagbati sa ating lahat. Ganon din po sa iyong mga anak na nagwo-work from home. Ewan ko lang kung may pasok silang yung araw ng biyernes pa lang pala. Praise God, hallelujah. Amen. Okay, kina Jonah Ivy at Reg. And good morning kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas, ha? Praise God. At batiin din natin ang inyong apo na nagdiriwang yata ngayon ng kaarawan, si Leo Zobrepenia. At ganun din po ang aking auntie, ang aking tita Lilia Nonato ay nagdiriwang din ngayon ng kaarawan, ha? Upay Happy birthday, Ched! sa karamdaman. Happy birthday, Tita Lilia! Ano ba sa problema mong dinadala? And from San Pedro, Laguna, bagiin natin ang mag-isawang ito na napakasipag din pong sumubaybay at manood sa ating pong online worship service. Gawain po natin tuwing araw-araw po, ha? Kay Sister Becky Atendido at Brother Bob Yuson Atendido. Sabi niya, a blessed Friday to all my brothers and sisters in Christ. Ganon din po sa iyo, Brother Bob, at sa inyong apo at sa inyong mga anak, ha? Ay mananalig sa Diyos. Walang imposible. You're welcome po, Sister Chiki. Hi, kay Leia at kay Edson at sa iyong mga anak na sina Isabel Nudge at ang inyong birthday boy, si Ched, ha? Diyos, walang imposible. And from TS Cruz Subdivision, batiin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Marlene Soribio at ang kanyang mga anak na sina Elaine, Elika at Jelay. At ganun din si Bimbi, ha? Subos
And from Dasmariñas, Cavite, sabi niya, mapagpalang umaga po, Pastor. Galing yan kay Brother Luisito Mikiyabas, ang asawa ng ating kapatid at na si Ma'am Ate Eloy Labis Mikiyabas. Sa Diyos walang imposible. And from Santa Rosa, Laguna, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Ate Beth Rivera. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Ate Beth. Ikaw ba'y nasa Santa Rosa pa? Itiwala sa Diyos walang imposible. Ganon din sa iyong mga pamangkin, ha? Kina Marie, at ganon din sa iyong mga kapatid, si June at si Marina. Diyos walang imposible. At mula naman po sa Dalmora Village, batiin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na si Sister Lily Pangilinan at ang kanyang asawa na si Brother Albic Pangilinan, ang mag-asawang napakasipag maglingkod sa Diyos. Ang landas mo ay nais mo. Alright, nabati ko na po, Architect, si Ched, hallelujah! Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y manana. Hello to Nanay Carmen Somido at kay Tatay Nick Somido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Ganon din po kay Brother Dan Somido at sa kanyang buong pamilya. And from San Nicolas, Bacoor, Cavite, batiin natin si Sister Lynn Kalinawan Primero at ang kanyang anak na si Andre Primero. Hallelujah! Kung sa Kanya'y mananalig. Alright, dako tayo sa Bardang Norte. Batiin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating kapatid na isang guro. Hallelujah! Si Ma'am Merlin Raquel Corpus. Magandang umaga sa iyo, Ma'am, at sa iyong asawa na si Brother Wilson Corpus at sa inyong anak na si Honey Bee. Alright, let us go to the presence of the Lord our God. Manalangin po tayo, mga kapatid, at ating pong hilin na muli tayo'y pangunahan, gabayan at paturuan ng kanyang banal na Espiritu. Lumagay po tayo sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli ngayong umaga kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa isang panibagong kalakasan, panibagong umaga, panibagong hininga na ayong ipinagkaloob sa amin upang kami muli ay magkaroon ng pagkakataon na sa iyo ay makapaglingkod. Salamat po Diyos sapagkat muli pangungunahan po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu na siyang sa amin ay magtuturo at gagabay sa katotohanan ng iyong mga salita. Mga salitang sa amin ay patuloy na magbibigay ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming pong buhay, pananampalataya at sa mas lalo naming pagkakilala sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Ngayong umaga o Diyos, pabayaan po ninyong muli ay aming kayong mapaglingkuran sa pamamagitan po ng programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible, na amin pong magawang maibahagi ang iyong gawain, Panginoon Diyos, upang sa gayon ay mas maraming tao ang maabot at marating ng iyong mga salita. Ito'y bilang tugon namin sa iyong mga utos, Panginoon Diyos, na kami humayo at aming ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito ang iyong pangunahing kalooban.
Kaya naman, O Diyos, naririto po ang bawat isa sa amin na naninikluhod at nagpapakumbaba na handang magpagamit, Panginoon, para sa ikasusulong ng iyong kaharian. Diyos, salamat po sa pagkakataong kami ay nakapaglilingkod sa iyo. Ngayong umaga, O Diyos, pagpalain ninyo ang mga mensahe at mga salita na amin pong tutunghayan. At ako na yung lingkod ay gamitin nyo lamang instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Nawa, O Diyos, sama-sama po naming maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Na kami, O Diyos, ay patuloy na pagpalain at patuloy, O Diyos, na ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Salamat po, Ama. Muli ay amin pong maingat na ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos na pagpapalain ngayong umaga o pinagpala ngayong umaga ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Okay, isang mapagpalang gabi sa ating kapatid, Sister Rosemary de la Cruz at kay Brother Gilbert de la Cruz at sa inyo pong mga anak purihin ang Diyos sa inyong buhay sa inyong mag-asawa. Hallelujah! At ganun din po sa ating kapatid na si Ma'am Eloisa Labis Mikiyabas. Bumabati, blessed day po, Pastor. Pagpalain po tayong lahat ng mga kapuso, kapamilya at kapatid. At isang mapagpalang umaga rin po sa ating kapatid, Sister Mimi Perino Pundario. At ganun din po sa iyong nanay na Sister Elia na dinalaw ko nung nakaraang Lunes sa kanyang pwesto sa palengke. Alam nyo mga kapatid, nung araw na yon, Lunes sa dinalaw ko yon, naglakad lang po ako mula rito hanggang Sapote bilang aking exercise. Imagine, si Pastor naglakad ng ganong kalayo. Hallelujah! Para lamang dalawin ang ating kapatid, Ganon din kay Sister Estrel Perino Pundario. And good morning kay Sister Lori Ignacio Lopez at kay Brother Fred Lopez at sa iyong mga anak, sina Jello at si Angel at ang inyong apo na si Sophie, and shout out kay Nanay Letty Ignacio. Hallelujah! Purihin ang Diyos at kay Sister Lorna at sa Mighty Gonzales. Jesus sa kasalanan. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Alice Dacer Durano at kay Brother Nap Durano at kay Brother David. Pagpalain po kayo ngayong umagang ito, At bumabagi sa atin ang isang magandang umaga. Thank God for this day. New life, new strength, new blessing, and more. Hallelujah, glory to God. Yan ang wika at pagbati ni Brother Lloyd Nebres mula sa Ligas, Bacoor, Cavite. Ganon din sa iyo, Brother Lloyd, At kay Sister Aida, at sa iyong mga anak na sina Adrian, Loida, at L.A. At ganon din sa iyong mga apo na sina Leiza at EJ. So tayo po ay magpapatuloy na sa huling bahagi na tayo, part 4, huling bahagi ng ating pong paksa tungkol po sa pagbibigay, giving, mga kapatid. Hallelujah! Ito po ay isang paksa na masasabi po natin na iniiwasan madalas ng mga lingkod ng Diyos upang sa gayon ay huwag ma-offend. Kasi pagdating sa pagbibigay, either you are open or you may offend. Dalawa lang yan Ma-open ka o ma-offend ka. Kaya nga ito ay isang maselang topic, isang maselang paksa
na hindi ho nagkakaroon ng madalas na pagtuturo sa church, pero pagpapala ang iyong ituturo ay gustong-gusto ng mga anak ng Diyos. Sabi ko nga mga kapatid, ang pagpapala, kahit na yan ay hindi mo sabihin darating yan, basta't ikaw ay marunong magbigay, mga kapatid. Yan po ang prinsipyo ng ating Panginoon pagdating po sa blessings. Ha? Praise God. So yan po ang ating pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Excuse me. Na may hashtag po tayong, what can I give to God? Ano ang ibibigay ko o maibibigay ko sa Diyos? Dito po sa ating panghuling pag-aaral ng paksang pagbibigay, ngayong umaga ay ating sisilipin, pag-aaralan ang mga pangunahing bagay o mga pangunahing dapat nating ibigay sa Diyos bilang bahagi ng ating paglilingkod, pagsamba at pag-ibig sa Kanya. Aking inuulit mga kapatid, praise God, inuulit ko po mga kapatid, no? Na pwede tayong maglingkod, sumamba at magbigay ng walang pag-ibig. Ngunit, hindi tayo maaring sumamba, maglingkod at umibig ng hindi nagbibigay. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Good morning muna tayo kay Brother Francis Ragasa at kay Sister Ningning Ragasa at sa inyong mga apo na sina Goku Goten at Gohan at gayon na rin po kay inyong manager na si Prijan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. At isang mapagpalang umaga, hindi ko ho mabigkas itong inyong pangalan kapatid. Napakahirap po kasi. Ano ba to? Paano ba ito bigkasin? XYR Esmirna Miel. Isang mapagpalang umaga sa iyo, sister, ha? Esmirna Miel. Yun na lang yung aking nabanggit. Yung una, ang hirap i-pronounce, ha? Praise God. And shout out na po kay Sister Maricel Gamyao Cornel. Ang pagbati po ay galing po kay Sister Merlin Raquel Corpus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, sabi ni Sister Mimi, pasama po siya sa prayer. Praise God. Si Ma'am Ellie po, healing po para sa diabetes, high blood, at UTI ni Mama. Praise God. Okay po. Amen to that. Hallelujah. Sasama natin sa panalangin, ha? Praise the Lord. Glory to God. Hinang-hina daw siya. Okay. So, yan po ang ating papanalangin. So, mga kapatid, gaya po ng aking sinabi, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sumamba at umibig ng hindi nagbibigay. Sabi nga po sa aklat po ng Isaiah chapter 29 verse 13, pakinggan po ninyo ang binabanggit dito ni Propeta Isaias. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin. At pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. At ang kanilang takot sa akin na iutos ng mga tao na itinuturo sa kanila. So ito po yung sinasabi ko po sa inyo mga kapatid. Pwede tayong maglingkod sa Diyos, pwede tayong sumamba sa Diyos, pwede tayong magpuri sa Diyos, datapwat sinasabi rito ang puso ay malayo. Inulit yan ni San Mateo doon po sa kanyang sulat. Sa Kapitulo 15, talata po ay 8 at 9. Ang sabi dito, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ano po ang tawag dito mga kapatid? Ang tawag po dito ay lip service. Naglilingkod, sumasamba sa pamamagitan ng bibig, pero malayo ang puso. Walang kasamang pag-ibig. Pag sinabing lip service, say with your mouth but saying no in your heart and by your action.
It is honoring God with your lips when your heart is far from Him. Malayo ang puso. Praise God. Amen? Maraming ganyan. Nagsisimba, naglilingkod, nagbibigay, pero wala sa puso. Walang kasamang pag-ibig. Malayo ang puso sa Diyos. Hallelujah. At yan po ay isang katotohanan, mga kapatid. Praise the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Alright, shoutout muna tayo kay Sister Maricel Gamiao Cornel. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay. So ano nga ba, mga kapatid, ang ating maibibigay sa Diyos? May mga kapatid tayo na walang kakayahan sa buhay. Mga anak na nag-aaral pa lang, mga walang trabaho, mga balo, mga elderly na di na nagtatrabaho. Ano ang ibibigay nila sa Diyos? When it comes to giving, let us not focus only to money or material things. Dahil ang pagbibigay ay hindi ho nakakahon sa pera lang. Bagamat at napakahalaga po ng ginagampanan ng pera sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, mga kapatid, ipaubaya natin ito sa mga mayroong kakayahan. Subalit, hindi natin maitatanggi na kahit ikaw ay mahirap, ay pwede ka pa rin magbigay ng pinansyal sa Diyos. Tulad ng babaeng balo sa talinhaga ni Jesus. At sa katunayan, kapatid, ang Diyos din naman ang magbibigay sa iyo ng ibibigay mo. Hindi mo po problemahin ang pagbibigay. Bakit po? Kasi, ang sabi po, malinaw po na sinabi po ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Ikalawang Korinto, Kabanatang 9, talata po ay 8. Anong pong sabi rito? At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. So, Diyos pa rin ang nagbibigay ng kakayahan sa atin para magbigay. Hallelujah! Amen? Praise God! So ano po ang ating maibibigay sa Diyos? Magbibigay po ako ng ilang mga bagay na maaari natin ipagkaloob sa Diyos. Unang-una po, mga kapatid, ibigay ang kung ano ang sa Diyos. Give what belongs to God. Yes, mga kapatid. Kung ano yung nararapat at kung ano ang sa Diyos dapat nating ibigay. Pakinggan ninyo ang isang sinabi po rito sa Mateo 22, talatang 15 hanggang 22. Ganito ang mababasa natin. Nang magkagaya'y nagsialis ang mga Pariseo at nangadsangunian sila kung paano kayang mahuhuli nila siya sa kanyang pananalita. Ibig kong sabihin, sinusubok nila ang ating Panginoon. Humahanap sila ng butas. At sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad na kasama ang mga Herodiano na nagsisipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ng daan ng Diyos at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano ang sa akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutukso kayong mga mapagpaimbabaw? Ang tinutukoy niya rito yung mga Pariseo. Ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis at dinala niya sa kanya ang isang denaryo at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nakasulat? Sinabi niya sa kanya kay Cesar. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Give what is for Cesar and give what is for the Lord. Hallelujah! At pagkarinig nila ito'y nagsipanggilala sila at siya iniwan at nagsiyaon.
Hallelujah. So maliwanag ibigay ang kay Cesar, kung ano ang kay Cesar, ibigay, at ibigay kung ano ang sa Diyos. Give what belongs to God. Ano ba ang sa Diyos? Ha? Saan po ba galing ang buhay natin? Sino ba ang may-ari sa iyo? Where do you belong? Kapatid, remember, we were created according to God's image. At dahil diyan, marapat lamang na ibigay sa Kanya ang ating buhay. Kapatid, hindi ho kay pastor, hindi kay sister, hindi kay brother, hindi sa asawa, kay nanay o kay tatay, hindi sa doktor, hindi sa trabaho, hindi sa negosyo, kay Lord lang dapat ibigay ang ating buhay. Amen? Marami kasi sa atin ang madalas na nagsasabi, nako, kung hindi ko ibinigay ang buong buhay ko sa trabaho, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Kung di ko ibinuhos ang buong buhay ko sa negosyong ito, hindi ito uunlad. At kung di ko inubos ang buong buhay ko sa pag-abroad sa iba't ibang bansa, hindi ako may tataguyod ang antas ng pamumuhay ng pamilya ko. Ganon? Ganon? Di ba? Pinagbuhusan natin ang buong buhay natin, ang lahat ng mayroon tayo, mga kapatid. Pero, tingnan ninyo, ano ang nangyari ngayong pandemic doon sa mga pinagbuhusan nyo ng buong buhay? Maraming nagsarang negosyo, maraming nawalan ng trabaho, nahinto ang ilan sa pagtatrabaho sa abroad, at ngayon ay nag-aalala at nade-depress dahil sa hindi inaasang pangyayaring krisis. So brothers and sisters in Christ, you belong to God. And what belongs to Him, give it back. Siguro naman, sapat na ang ibinigay ninyo sa inyong panahon, niya sa iyong panahon para pagbuhusan mo ng buhay. Ang ibang bagay, kaya ngayong umaga mga kapatid, siya naman ang bigyan natin ng ating buhay. Ibalik natin sa Kanya ang ating buhay. Siya naman ang pagbuhusan natin ng ating lakas. Huwag nating hintayin na kung kailan mahina na tayo at may sakit ay saka pa natin ibabalik ang buhay natin sa Kanya. Alalahanin niyo, sinabi ng Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sayo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Habang malakas ka, habang ika'y bata pa, hanggat ikaw ay wala pang sakit, ibigay mo ang iyong buhay sa Diyos. Give what belongs to God. And that is our life. Kapatid, Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable act of service, worship. Hallelujah. Yun lang ang nakalulungkot. Marami ang nagbibigay ng buhay sa Diyos kung kailan hindi na mapakikinabangan ang buhay nila. Kung kailan sila po ay nasa mga karamdaman. Ano po? Hallelujah. Hindi lang nila nalalaman, napakasarap ang maglingkod sa Diyos. Napakasarap mag-alay ng ating buhay sa Diyos. So give what belongs to God. At iyan ay ang buhay po natin, mga kapatid. Amen? Tama po ba, mga kapatid? Katulad ng sinabi ko po sa inyo kahapon sa ating pong pag-aaral, no? Kung papaano tayo magbibigay sa Diyos.
Sa ating pagbibigay, ibigay na muna natin ang ating sarili sa Diyos. Yan ang ginawa ng Macedonian Church. Kaya nila nakayanan sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang mga kakapusan, sa kabila na sila ay dumadaan sa mga pagsubok, nagawa pa rin nilang magbigay. Why is that? It is because they gave themselves first to the Lord. Hallelujah. So, you and I belongs to God because we were created according to His image. So, therefore, dapat lamang ibalik natin sa Kanya ang ating buhay. Ipaglingkod natin sa Diyos ang ating buhay. Amen? Hindi lamang usaping pera ang pagbibigay, kapatid. Hindi lamang usaping salapi at pananalapi. Ang buhay natin, kapatid, napakahalaga niyan. Tandaan po ninyo, mga kapatid, sinabi ng banal na kasulatan, marami na ang aanihin, ngunit kaunti ang manggagawa. Nangangailangan ng Diyos ng manggagawa. At yan ay kayo, kapatid. Kaya ngayon pa lang, ibigay na natin ang ating buhay sa Diyos. Huwag nyo lang hintayin pang dapuan kayo ng kung ano-anong sakit. Ha? Huwag nyo lang hintayin lumabo ang inyong mga mata bago kayo maglingkod sa Diyos. Okay? Ikalawa, ibigay mo sa Kanya ang mga papuri. Papuri. Tayo bilang mga Kristiyano ay dapat matutong magpasalamat at magpuri sa Diyos. Para sa lahat ng dapat nating tandaan na magpasalamat sa Diyos, karapat-dapat siya sa ating pasasalamat. Para sa hininga ng buhay, dapat nating pasalamatan ng Diyos. Dapat din nating pasalamatan ang Diyos na kahit na may mga karamdaman at pagdurusa na nasa paligid natin, ang Diyos ay pinoprotektahan pa rin tayo sa pamamagitan ng biyaya. Sa biyaya ng Diyos ay napapanatili tayo ng Diyos na ligtas. Ito ang luwalhati ng Diyos na nag-iingat sa atin at pinoprotektahan tayo mula sa salot sa ating kapaligiran. Ang salita ng Diyos na totoo ang dahilan kung bakit tayo, ikaw at ako ay nabubuhay. Ang ating pagtitiwala sa Diyos ay mag-iingat sa atin mula sa anumang kasamaan o salot. Amen? Ang mga anghel ng Diyos ay narito upang protektahan tayo araw at gabi. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos kahit sa pinakamahirap na panahon ng ating buhay, sapagkat siya lamang ang makakakuha upang iligtas ka. Laging tandaan, mahalagang magpasalamat ka, kapatid. Napakahalagang magpuri ka sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba na meron kayong mararanasang benepisyo kapag kayo ay nagpupuri sa Diyos? Meron pong benepisyong hatid sa atin ang pagpupuri. Marunong ba tayong magbigay ng papuri sa Diyos? Alam niyo mga benepisyong ito, unang-una, kapag kayo ay nagpupuri sa Diyos, you are welcoming the presence of God. Pag nagpupuri ka, inaanyayahan mo ang presensya ng Diyos. Yan ang sinabi ng Psalms 22 verse 3. Anong sabi rito? But you are holy who inhabit the praises of Israel. Nananahan siya. Psalms 100 verse 4. Enter into His gate with thanksgiving and into His court with praise. Be thankful to Him and bless His name. So, purihin natin. Magbigay tayo ng papuri sa Diyos. Hindi lang yon. Ang pagpupuri ay nagtataboy ng mga masasamang espiritu. Inilalayo tayo sa mga madidilim o sa mga masasamang espiritu. Sabi na Isaiah chapter 61, sabi po rito, to console those who mourn in Zion,
to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness. Hallelujah! Praise God! Itinataas nito yung pong ating pong nanghihinang espiritu. And also, this praise is an act of our obedience to God. Ang pagpupuri ay isang gawa, isang bagay na pagsunod sa utos ng Diyos sa atin, no? Ito ay larawan ng ating pagsunod sa Kanya. Sabi ng Hebrews 13 verse 15, let us continually offer the sacrifice of praise to God. Praise is directed to God. Psalms 150 verse 6, let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Luke chapter 19 verse 40, I tell you that if this should keep silent, the stone will immediately cry out. Sabi po rito, kung kayo ay hindi magpupuri, ang batong inyong tinutungtungan ang siyang magpupuri sa Diyos. Hihintayin pa ba natin yung mga bato ang magpuri sa Diyos, gayong tayo ang may buhay? Kapatid, napakahalaga na nagbibigay tayo ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Amen? Dahil ang papuri sa Diyos, mga kapatid, ay isang napakagandang bagay sa paningin ng Diyos. Praise and worship is beautiful to God. Psalms 147 verse 1, sabi po rito, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. Psalms 92 verse 1, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Hallelujah. Psalms 135 verse 3, praise the Lord, for the Lord is good, sing praises to Him, for it is pleasant. Napakainam, napakabuti na ako at ikaw, tayong lahat ay nagpupuri sa Diyos. Ito pa ang isang benepisyo kapag nagpupuri ka. Praise and worship, sabi po rito, it will transform the worshiper. People become like the object of their worship. Sabi po ng Psalms 115 verse 8, those who make them are like them, so is everyone who trusts in them. Hallelujah! Binabago niya tayo. Nagbabago tayo, natatransform tayo kapag tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Amen? Praise God! Tandaan po natin mga kapatid, sabi po ng Mateo 5:23-24, we offer ourselves as Isaiah did, Lord, here I am and send me. Praise, kapatid, is never passive, boring, dull, or inexpressive. Sa ating pagpunta sa church, pag-upo natin sa ating mga upuan, may mga taong nakahalukip-kip na hindi ho nagpa-participate sa mga pagpupuri, pagsigaw ng mga awiting makalangit, no po, praise God. So, tandaan po ninyo mga kapatid, dapat po ang pagpupuri natin ay maging isang bagay na kinasasabikan po natin. Dapat maging expressive po tayo. Maging enthusiastic po tayo, maging energetic po tayo sa ating pagpupuri sa Diyos. Amen? Tama po ba mga kapatid? Abay, kung wala tayong maibibigay na pananalapi o anumang bagay na material, bawiin natin sa pagpupuri. Mga kapatid, purihin natin ang purihin ng Diyos. Ay ba'y napakalaking benepisyo ang mararanasan mo kapag ka ikaw ay nagpuri sa Diyos, kapatid? Yes. Pag nangihina ka, nanglulupaypay ka, subukan mong magpuri sa Diyos. Pag natatakot ka, magpuri ka sa Diyos.
Hallelujah. Sa gitna ng iyong mga problema at mga suliranin, umawit ka lang, kapatid. Mararamdaman mo, lumalakas ka. Mararamdaman mo na ikaw ay nagkakaroon ng tapang kapag ka ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Hindi bagay yung mga taong natatakot sa isang madilim na lugar, ano ginagawa nila? Di ba kumakanta-kanta sila para mawala yung kanilang agam-agam, yung kanilang takot, yung kanilang alalahanin? Sumisipol-sipol, kumakanta-kanta. Di dapat, sa halip na sumipol ka at kumanta ka kung ano-ano, para mawala yung takot mo, ba'y kantahin mo na lang ang papuri sa Diyos. Magpuri ka na lang sa Diyos. Sinisiguro ko sa iyo, kapatid, mararanasan mo ang kapangyarihan at pagpapala ng Diyos kapag ka ikaw ay nagpupuri. Amen? Ikatlo, mga kapatid, ano ang ibibigay ko sa Diyos? Ikatlo, ibigay mo ang iyong pinakamamabuti, pinakamagaling, at pinakamahusay sa Diyos. Giving your best to God. Huwag yung butal. Huwag yung tira. Yung pinakamainam, pinakamabuti para sa Diyos. Naalala ko yung isang kwento ng isang lalaking mayaman, mga kapatid. No? Siya po ay maraming alagang baka. Marami siyang alagang hayop, mga tupa, kambing. At minsan daw po, kwento lang po ito, no? Parang ilustrasyon lang. Minsan daw ay dinalaw siya ng Panginoon. Siyempre, pagka ikaw ay dinalaw ng isang taong kilala, isang taong nirirespeto, isang taong pinagkakaguluhan, siyempre, ikaw bilang isang mayaman, magpapasikat ka ngayon. So, tinawag niya yung kanyang mga alipin para maghanda. At sinabihan na kayo ay maglitsyon ng isang ating baka para sa ating panauhin at iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero anong sabi niya sa kanyang mga alipin? Ang ginawa po nung mayaman, binulungan niya yung kanyang alipin, sabi, piliin mo yung mga baka natin na may sakit na o kaya mahina na. Yun ang ilitsyon. Imagine mga kapatid, sa dinami-dami niya ng mga hayop, ang ipinalilitsyo niya at inihanda niya para sa kanyang panauhin ay mga hayop na mayroon ng mga diferensya. Praise God. Unlike doon sa kwento ng alibughang anak, naalala niyo yon sa Luke chapter 15, verses 11 to 22, yung kasaysayan ng prodigal son na naglayas, kinuha ang kanyang mana, buhay pa ang kanyang ama, ay kinuha na niya ang kanyang mana, at siya'y nagpakalayo-layo, nagsarili siya, hanggang sa maubos yung mana, hanggang sa siya'y naghirap, at natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na kumakain siyang kasama yung kanyang mga alagang baboy. At napag-isip-isip niya, bakit ganito ang buhay ko? Samantalang sa piling ng aking amay, kumakain ako ng maayos. Ngayon dito, ako ay isang nakikihalo at nakikikain sa pagkain ng mga baboy. Kaya sinabi niya, babalik ako sa aking ama at hihingi ako ng tawad sa kanya. So bumalik po siya. Anong ginawa ng ama? Pinagtabuyan ba siya? Hindi, kapatid. Anong sabi po ng banal na kasulatan doon sa sulat doon sa Luke chapter 15 verse 11 to 22? Binihisan siya, niyakap siya, hinalikan siya, sinuotan siya ng siksing at sinuotan siya ng pangsapin sa paa. At higit sa lahat, sabi niya, ihanda ninyo ang ating maghahanda tayo, magkakain na tayo, magse-celebrate tayo sa pagbabalik ng aking anak. Praise God. Hallelujah. At sinabi niya, piliin nyo ang pinakamainam at pinakamatabang guya. Imagine naglayas yun. Naging suwail. Pero ang ipinaganda sa kanya ay isang maganda at maayos at pinatabang guya, pinakamataba, pinakamaayos. Imagine mga kapatid, ganun. Anak niya.
Praise God! Na ibibigay natin sa ating mga anak ang pinakamainam. Kayo po, mga magulang kayo. Wala naman siguro sa inyong mga magulang na hindi maghahangad ng maganda sa inyong mga anak. Gusto natin tayong mga magulang. Ang hangad natin sa kanila pinakamaganda, pinakamaayos, pinakamainam. Kahit na yan ay paghirapan mo, makapasok lamang yan sa isang pinakamaayos na paaralan. Bibigyan mo siya ng maayos na gamit. Lahat maaayos. So kung naibibigay natin ito sa ating mga anak, bakit hindi natin maibigay ang pinakamainam at pinakamabuti para sa Diyos? Kapatid, tandaan ninyo, sinabi sa Malakay, Kapitulo 1, talatay 6 hanggang 8. Ganito po ang mababasa po natin. Iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga ukbo sa inyo, O mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Talatang 7, kayo nga'y naghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana. At inyong sinabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak, at pagka kayo'y naghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdang kabaga niya, o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hallelujah! Praise God! Ang punto dito, mga kapatid, praise God, ay kung ano ang dadalhin mo sa Diyos. Ano man ang iniaalok mo sa Kanya, dalhin ito sa isang walang bahid na puso at dalisay na mga kamay. Kahit yan ay 5 piso yan o 5,000 piso, ang halaga ay hindi mahalaga, kapatid. Kundi yung posisyon ng puso at kung paano mo ito dinala sa Panginoon, yun ang mahalaga. Yung posisyon ng iyong puso at kung paano mo ito dinala. Sabi nga sa Deuteronomy 15 verse 21, at kung may anumang kapintasan na pilay o bulag, anumang masamang kapintasan ay huwag mong iahain sa Panginoon mong Diyos. Deuteronomy 17 verse 1, huwag kang maghain sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan sapagat iyon ay isang karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Hallelujah. Amen? Praise God. You give your best to God. Your best talent. Your best time. Kasi may mga tao, may mga anak ng Diyos, kaya lang magbibigay ng oras sa Diyos pag wala silang ginagawa sa kanilang bahay. Bay, makapagbasa nga ng Bible. Walang magawa eh. Abay, makapanood nga muna kay Pastor Manny, pampalipas ng oras. Abay, ginawa niyo akong palipasan ng oras. Ginawa niyong palipasan ng oras ang salita ng Diyos. Hindi ako makatulog. Makapagbasa nga ng Bible. Best ba yon? Mainam ba yon? Ha? Praise God. Pati sa pagbibigay. Ha? Sobra. Wala nang mapaggastusan. Bigay ko na lang kay Lord. Hindi ko na alam kung saan ko dadalhin ang mga kayamanan ko. Kapatid, hindi yung halaga. Kapatid, yung posisyon ng puso mo sa pagbibigay. Kung paano mo ito dinala sa Panginoon. Hallelujah. Nakita nyo, sinaway ng Panginoon yung isang maghahandog. Sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, Oy, iwanan mo yung handog mo. Dahil nakita ng Diyos yung puso niya, hindi tama. Maghahandog siya pero may galit siya. May kinikimkim siyang sama ng loob. Naghahandog. Ibibigay niyang handog sa Panginoon. Hindi tama ang puso. Sabi ng Panginoon, umalis ka. Puntahan mo muna yung nakagalit mo, makipag-ayos ka muna.
At kapag ka kayo nagkaayos na, tsaka ka bumalik at tatanggapin ko ang iyong handog. Hallelujah. Amen? Tama po ba mga kapatid? Tama po ba o may tama kayo? Ha? O may tama tayo? Hallelujah. Lahat ng maibibigay natin sa Diyos, ibigay natin yung pinakamainam. Yung oras mo na pinakamahalaga, pinakamainam, bigay mo sa Diyos. Yung talento mo, huwag mong ipagamit sa kung sino-sino. Pinagagamit natin sa sanlibutan. Yun nga ho, ang kinalulungkot ko, marami kaming tinuruan ng mga musikero, tumugtog. Nakinabang sila sa pagtuturo. Pero ngayon, saan nila ginagamit? Sa mundo. Hindi ko iniaalis na ito ay maging paraan ng kanilang pamumuhay, ng ikabubuhay nila. Pero when it comes to serving the Lord, dapat nilang ibigay ang pinakamabuti para sa Diyos. Biro mo, talent mo nang galing sa Diyos. Tinuruan ka. May ginamit ang Diyos para maging bihasa ka sa pagtugtog. Ngayon, pagka ikaw naman ang gagamitin ni Lord, isang araw na lang magpapabayad pa. O? Hindi mo mapapatugtog nang hindi mo sila babayaran. Katuwiran nila, yun ang kanilang buhay. Pero tignan mo, saan ba nanggaling yun? Hindi baga, yan ay itinuro sa'yo. Marami akong mga musikerong kilala na tinuruan namin, mga kapatid. Ha? Praise God. Hindi man lamang makapag-volunteer sa gawain ng Panginoon. Mga ilan-ilan lang po yan, pero yung iba po talaga namang nagpapagamit sa Panginoon. Binibigyan nila yung kanilang best ng libre. Hallelujah. Praise God. Yun ang nakalulungkot. Kaya ano man po yung pinaka-the best sa inyo, gamitin ninyo at ibigay ninyo sa Panginoon. Amen? Praise God. Give your best. Huwag kang magbibigay ng tira-tira sa Panginoon. Kung tayo nga, nasasaktan po tayo, tayong mga tao kapag pakakainin tayo ng tira-tira, sige nga, magbibigay kayo ng tira-tira. Malaman ng kapitbahay, tira na lang pala yan Tapon mo na yan, baka malason pa tayo diyan. Tira na lang yan Ang totoong pagbibigay, kapatid, lalo na kung kayo magbibigay sa mga kapitbahay ninyo, abay unang hango pa lang sa kawali, namimigay ka na sa kapitbahay. Hindi kung kailan tapos na ang handaan, tapos na ang kainan, maraming natira, ay nako, ipamigay na yan sa mga kapitbahay, baka mapanisan lang tayo, masisira lang yan, ibigay na yan sa kapitbahay. Anong klaseng pagbibigay yon? Kailangan pag nagbibigay ka, umuusok pa. Sa plato, umuusok pa pag dinala mo sa kapitbahay. Hindi yung kung kailan may mga bula-bula na tsaka mo ipamimigay. Amen po ba? Mga kapatid? Totoo ba o hindi? Sa lahat ng paraan ng pagbibigay, dapat ibigay ang pinakamainam. Hallelujah. Tignan ninyo ang prinsipyo ng mga magsasaka noong unang panahon. Noong unang panahon, ang magsasaka po natin, kung ano yung pinakamainam na bunga, pinakamalaking bunga, yun ang ginagawa po nilang binhi, hindi ho nila pinagbibili yun. Hindi ho binibenta yun. Wala kayong makikitang magsasaka na nagbenta ng pinakamalaki nilang ani, pinakamalaking bunga. Bakit po? Gagawin nila itong binhi ng sa gayon, pag itong ginawa nilang binhi, sa susunod na ani, sa susunod na magbunga, malalaki pa rin ang bunga. Bakit? Abay, malaki ang binhi Malaki yung itinanim. Ngayon, bakit ang liliit ngayon ng mga prutas ng mga Kasi ngayon baliktad na, kung ano yung malalaki siyang ipinagbibili, kung ano yung maliliit siyang ginagawang binhi. Kaya maliliit.
Kaya nga tama ang sinabi ng banal na kasulatan, what you sow, you will reap. Ano tinanim mo, iaanihin mo. Kaya pag ikaw ay nagbigay galing sa coin purse, abay, ano ibabalik? Coin din. Barya din ang ibabalik. Barya yung binigay mo. Alam nga naman magsinungaling ang salita ng Diyos. Sabi rito malinaw, kung ano ang itinanim, siyang aanihin. Pag nagtanim ka ng maliit, maliit din ang babalik sa iyo. Amen? Praise God. Alalahanin natin, Luke 6:38, hindi ibig ng Diyos ang magbibigay ng masaya ang puso. Again and again, kapatid. Ang blessing, hindi ito hinihingi sa Diyos. Ito ay kusang ibinibigay ng Diyos. Dahil sinabi po, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Nawa mga kapatid, sa araw na ito, sa ating pagtatapos ng topic na ito, hindi ho kayo na-offend kung hindi na-open tayo. Kasi dalawa lang naman po ang pwedeng mangyari sa inyo matapos ninyong mapag-aralan, matapos nating mapag-aralan sa loob ng 4 na araw ang topic na ito. Either kayo ay ma-open o ma-offend. At nawa, hindi kayo na-offend kung hindi na-open tayo sa katotohanan. Mga kapatid, ang paksang pagbibigay, uulitin ko mga kapatid, mas marami pong binanggit ang Panginoon sa banal na kasulatan pagdating sa pananalapi. Hallelujah. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi kontra ang Diyos sa mayayaman, dahil ang hatid niya sa atin, sabi sa John 10:10, I have come that they might have life and have it more to the full. Amen. So ngayong umagang ito, kapatid, pag sinunod natin ang prinsipyong ito ng pagbibigay, tandaan mo, 100% pagpapalain ka ng Diyos. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Sabihin ninyo, si pastor, sabihin nyo sinungaling ako pag hindi nangyari sa inyo yan. Kapatid, pagpapalain kayo ng Diyos. Hallelujah. Hindi niya tayo pagkukulangin. Amen? Si Abraham, ibinigay niya ang kanyang the best sa Panginoon. Nung hiningi ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac para maging handog, hindi nag-atubili si Abraham para ibigay sa Diyos ang buhay ng kanyang anak. Praise God. At mula doon sa buhay ni Isaac, nanggaling ang lipi at lahi ni Abraham. At sinabi ni Abraham, doon sa bundok ng Sinai, yung salitang Jehovah Jireh, the Lord who provide. Amen? So purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating lahat. Diyos, ako'y natagpuan, nilalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever. Sa dayo po'y dadako po sa ating pong mga kahilingan. Sama natin sa panalangin yung ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Kay Brother Leo Zobrepenia, kay Ched. At ganoon din po sa aking tiyahin na si Tita Lilia Nonato na nagdiriwang din po ng kanyang kaarawan. Sama rin natin sa panalangin. Praise God. Ang ating mga kapatid na mga nagdaraos ng kanilang mga anibersaryo, wedding anniversary o anumang anibersaryo ang kanilang idinadaos ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Sama rin natin sa panalangin Sister Becky Garcia, Nora Vista Antay, Merlin and Wilson Raquel Corpus and family, Richard Rason family, Maria Elmaco and family, Hilzy Carinolia and family, Dionisio Balingit and family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, at ganoon din po si Wilmer J. Corpus and family, Handy Bib Corpus, Mila Rueco Manuel and family, Norma de la Cruz and family, Maricel Cornel and family,
Edeline Bilag and family, Edin Molina and family, Lloyd Ubias and family, Joy Abdia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio Abardo and Dalena family, Gonzales family, Rufino, Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, and Rodel and Ariang Costales. Sama rin natin si Rowena, si Ret, Morgan, and Connor Meriman, Mary Joy, and Kit Mendoza, Sheila May Ariza, Marilyn Estonactoc Foster, Rumerico Dumlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Lisa and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet Ramirez and Brother Ray Ramirez and family, Brian Dembiaje, Rosel Domingo, Epremia Abdia Conje family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald George Sudoro, Remy Costales, Mia and Bea Nonato, Ronnie Atendido, Elsa Lumba. Ganun din po, sama natin ang mga kabuhayang ito ng ating mga kapatid, ang Skyhawk GPS, Rebling Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motorshop, Crisket Enterprises, Architectural Firm ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily Pangilinan, at Car Rental Services ni Brother Lloyd at Brother Fred Lopez. Ganon din po ang Providence Memorial Plan ni Sister Leng at Sister Annalisa. Ganon din po ang Chocolate Indulge Spa ni Elaika Soridio at ang Bimbis Lutong Bahay ni Sister Marlene at ang mga paupahang bahay ni Nanay Letty Ignacio. Ganon din po ang paupang bahay po ni Sister Lily at Sister Lorna at Brother Fred Lopez at kay Sister Remy Costales. At sama rin natin sa panalangin si Nanay Esther Pagtakhan. Tayo dudulog at lalapit sa banal na trono ng ating Panginoong Diyos ngayong umagang ito. Maraming salamat po aming Ama. Ngayong umagang ito muli ay pinagpala po ninyo kami ng iyong mga salita. Mga salita o Diyos na magbibigay sa amin ng katiyakan sa pagtugon at pagsagot mo sa lahat ng aming pong mga kahilingan. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagsabi, kung ang salita mo ay mananatili sa aming buhay at kami mananatili sa iyo, hingin namin ang aming maibigan at ito ay ipagkakaloob mo sa amin. Kaya ngayong umaga o Diyos, inaangkin po namin ang mga pangakong ito na nagmumula sa iyong banal na kasulatan. Diyos, narinig po ninyo ang mga pangalan na aking pong binanggit. Lalo tigit, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagdaraos ng kanilang kaarawan sa buhay po ng aking tiyahin na si Lilian Nonato at sa buhay po ng aming kapatid na si Brother Ched o Leo Zobrepenia. Patuloy o Diyos na ipinagpapasalamat namin ang panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon Diyos, ng marami pang taon ng kaarawan na puno ng kalusugan at pagpapala at pag-iingat. Gayon din po ang mga kapatid namin na mga pagdaos ng kanilang mga anibersaryo. Ano man pong anibersaryo ito, Panginoon, pagpalain mo ang kanilang mga relasyon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo ng kalusugan at kalakasan sa buhay po ni Sister Nora Vista Antay. Ganon din po, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa kanyang karamdaman, Lord. Alam ko na ikaw ang Diyos na gagalaw at kikilos sa kanya. At Lord, lusawin mo ang lahat ng masasamang cell ng cancer sa kanyang katawan ngayong umagang ito. Kapatid, manalig ka, sumampalataya ka na sa mga oras na ito, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa iyo ngayon ding umagang ito, kapatid. Panaligan mo, angkinin mo na ngayon, ikaw ay magaling na. Ganon din po, Panginoon, ang buhay po ni Sister Becky Garcia. Lord, ang iyong banal na dugo ang dumaloy sa kanya. Maging ang aming mga kapatid na mayroon pong dinadalang anumang uri ng cancer sa kanilang katawan. Cancer sa buto, cancer sa maselang parte ng kanilang katawan, cancer sa bituka, o whatever kind of cancer is this, O God, we declare divine healing and
miracle. Salamat po, O Diyos, dinadakila at pinupuri kita, O Diyos, sapagkat patuloy mong ipinararanas ang iyong kapangyarihan, maging sa mga sakit na mayroon pong kinalaman sa kanilang mga puso. Maaring may bara, maaring lumalaki, maaring may butas. Lord, makagagawa ka ng isang panibagong puso sa kanila, O Diyos. Salamat po. Ikaw, kapatid, na dumadaan ka sa dialysis, dumadaan ka sa mga kidney problem, ngayong umagang ito, angkinin mo, ang Diyos, ang kanyang makapangyariang kamay ay kumikilos ngayong umagang ito. Ngayong oras na ito, kapatid, angkinin mo. Pinagagaling ka ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Ngayong umagang ito, lahat ng uri ng sakit, anuman yung iyong dinadala, angkinin mo na ikaw ngayon ay pinalalakas at pinagagaling ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa, ikaw na nag-iisip ka ng hindi maganda, gusto mong tapusin ang buhay mo, ngayong umagang ito, kapatid, tinatawag ka ng Diyos. Hinihipo ng Diyos ang iyong buhay. Ngayong umagang ito, kapatid, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ikaw ay aabutin ng Diyos at gagawan niya ng himala ngayong umagang ito. Angkinin mo yan, kapatid. Tutulungan ka niya. Pagpapalain niya ang buhay mo ngayong umagang ito. Salamat po, Ama, sa mga pangakong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa lahat ng aming mga kapatid na ngayong umagang ito ay iyong inabot at tinugon. Patuloy mong pagpalain ang mga kabuhayang ito na aking pong nabasa, Panginoon Diyos. Mga negosyo, mga trabaho at kabuhayang pinagyayaman ng iyong mga anak na siyang pinagmumulan ng kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. Right now, O God, we rebuke the spirit of poverty, the curse of poverty right now, and we declare financial stability, financial blessing, financial breakthrough upon these businesses, O God. Lahat ng mga kabuhayan, lahat, Panginoon, ng mga trabaho ng iyong mga anak ay pagpapalain mo ngayong umagang ito. Maging, Panginoon, yung kabuhayan, yung diagnostic center na itatayo ng aking kapatid na Sister Lily, Lord, kasama ang kanyang mga kasosyo, Panginoon, alam ko, Ama, na ito ay pagtatagumpayin mo sa oras ng ito, Panginoon Diyos. Sa pagbubukas nito, Panginoon Diyos, ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming luluwalhatiin. Ibibigay namin ang pinakamainam para sa iyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa aking may bahay, sa araw-araw na kanyang pagmamaneho. Ikaw ang Diyos na gumagabay at nag-iingat sa kanya, na siya'y nakauuwi, nakararating ng ligtas sa kanyang trabaho at pauwi, Panginoon Diyos. Salamat sa paghawak mo sa kanyang kamay at paglayo mo sa kanya mula sa mga espiritu ng COVID-19 sa Amerika. Maging yung mga in-laws ko, Panginoon Diyos, na tumatay yung mga frontliner. Ang aming mga kapatid na sa iba't iba yung bansa, Canada, Australia, Amerika, Japan, Lord, sa Hong Kong, Lord, sa Israel, sa Scotland, Panginoon Diyos, patuloy mo silang proteksyonan. Lord, ang pamilya Quinto, pamilya De La Cruz, O God, at pamilya Sobrepeña, ang pamilya Kalikdan, at ganoon din po ang pamilya Santos, Panginoon Diyos, na patuloy mo silang ilayo sa mga kapamakan at mga panganib. Pagpalain mo po ang kanilang sambahayan, maging ang pamilya po ni Sister Elisa Domingo, pamilya po ni Brother Arnel Alpon, Jun Soribio and family, Marvin Soribio and family, and Mario Soribio and family, at maging si Sister Mary Grace Sumido Enriquez and family, O God, patuloy namin silang ipinagkakatiwala sa iyong makapangyariang kamay na ikaw ang mag-iingat sa kanila. Maging ang aking mga kapatid na ngayon ay nakatutok at nakasubaybay sa programang ito, Lord. Kayo ang patuloy na mangusap at patuloy na magpala sa kanilang patuloy na paglilingkod. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen! Hallelujah! Praise God! Alright, praise the Lord. Bukas po ay wala po tayong gawain dito po sa ating pong online Bible study sapagkat ang inyong lingkod ay dadako po sa isang kapatid na kung saan
ay magkakaroon po kami ng funeral service, necrological service sa pag-uwi at pagpanaw ng ating kapatid na si Nanay Pasing. Sa pamilya po ng Illescas, nandun po ako bukas ng umaga. Praise God, hallelujah. Kaya pagpaumanin po ninyo na tayo po ay walang gawain bukas, kayo po ay manood na lamang po ng ilang mga gawain natin sa ating pong YouTube, ha? Praise God. O kung kayo po ay may makikita po sa inyong mga FB, sa inyo pong mga Facebook na ibang mga gawain, pwede kayo makinig sa kanila. Hallelujah. Praise God. So tayo po ay magkikita-kita na lamang po sa araw po ng linggo sa ating pong Sunday worship service. Praise God. Hallelujah. Yan po ay magsisimula sa ganap na 10:10 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. 10 to 12 noon ang ating pong online worship service. Isip, di malaman ang Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtsatsaga po ninyo na patuloy po kayong na sumusubaybay sa ating programa at maging sa pagtulong po ninyo sa akin na maibahagi po ang ating gawain sa inyong mga kaibigan at mga mahal ninyo sa buhay. Salamat po na kayo'y katuwang ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, ha? sa kasalanan. Laging forever. At salamat din po sa mga patuloy na nagpapadala ng kanilang mga love gift and love offering, ha. Salamat po sa inyong katapatan at sa inyong pong patuloy na pagsuporta sa lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng mga biyaya at pagpapala sa inyo po, ha. So sa himig po ng tugtuging ito, muli po ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam. Magkita-kita po tayong muli sa araw po ng linggo. Praise God, hallelujah. At nawa po ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa inyong tahanan, ha. Praise God, at ang kanyang pagliligtas ay babaunin po ninyo sa pang-araw-araw na inyong paglalakbay. Saan man kayo magpunta ngayong buong maghapon na ito, samahan kayo ng kanyang kaligtasan, praise God, at ang pakikisama at pakikipisan ng banal na Espiritu ng Diyos ay laging sumaatin upang sa gayon, sa gitna ng mga krisis at pandemya ay magkaroon tayo ng kapanatagan at kapayapaan ng ating mga puso at isipan. Praise God. Huwag kayong mag-atubiling lumapit palagi sa kanyang banal na trono upang kamtan ang awa at abag sa panahong kailangan niya ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. So, brothers and sisters in Christ, stay safe, stay healthy, stay strong. This is your servant of God, Pastor Manny A. Dalena, saying goodbye for now and see you on Sunday. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye. Diyos ang